At para sa ating mga balita, malupit na opisyal sa rehimen ni Assad, huli ng mga rebelde, pinagbubugbog ng taong bayan, at puwersa ng Russia, umalis na sa Syria. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ang bansang Syria ang itinuturing na isa sa may pinakamalupit na kapulisan sa buong gitnang silangan sa loob ng 5 dekada ng pamumuno ni Bashar al-Assad. Daan-daang mga Syrians ang desperadong dumagsa sa iba't ibang mga kulungan sa Syria para hanapin ang libu-libong mga kamag-anak na ibinalanggo ng rehimen. Ilan sa mga bilanggo ay maswerteng napakawalan, habang marami naman ang na-identify na kasama sa mga bangkay na pinaniniwalaang namatay sa torture. Marami din ang hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. Matapos bumagsak ang rehimen ni Assad, sumisigaw ngayon ang mga mamamayang Syriano ng hustisya at gustong maparusahan ang mga opisyal na nang-api sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaugnay nito, may mga video ngayon na kumakalat sa social media na nagpapakita ng ilang mga opisyal ng rehimen na nasa kote ng mga rebelde at hinayaang pagbubuntalin ng buong bayan bago dalhin sa kung saan. Ang videong ito ay nagpapakita ng isang di umano'y dating opisyal ng rehimen na halos bugbugin ng mga tao. Matatandaan na nanumpa ang leader ng rebelding grupo na dadakpin ang mga opisyal ng dating rehimen upang mapanagot sila sa kanilang mga kasalanan sa taong bayan. Yan ay matapos mailipat ang kapangyarihan ng gobyerno sa bagong namumuno. Sa pag-usad ng alyansa ng mga rebelde sa lungsod ng Damascus, tuluyan din nilang tinuldukan ang mahigit 5 dekada ng malupit na pamumuno ng pamilya Assad. Ipinatupad ni Assad ang isang mahigpit na patakaran kung paanong wasakin ang mga demokratikong kilusan sa bansa na nagsimula noong 2011. Kung saan nag-ugat naman ang digmaang sibil na kumitil sa buhay ng nasa 500,000 katao at nagtulak sa milyong-milyong mamamayan na maging mga refugees sa iba't ibang mga bansa. Ayon kay Ahmad al-Shara na may rebel name na Abu Muhammad al-Julani, hindi umano sila magdadalawang isip na papanagutin ang mga kriminal, mga mamamatay tao at mga opisyal ng security at armed forces na sangkot sa pagtorture ng mga mamamayang Syrian. Sa katunayan, magbibigay daw sila ng gantimpala sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga matataas na opisyal ng hukbo at security agency na sangkot sa mga war crimes, at sisikapin din daw niya na maibalik ang mga opisyal na tumakas sa kanilang bansa. Isang Amerikanong lalaki naman ang natagpuang malapit sa kabisera ng Syria sa Damascus. Yan ay matapos siyang palayain mula sa kulungan matapos pabagsakin ng rebelde ang gobyerno ni Assad noong Linggo. Ang lalaki na napagkilalang si Travis Timmerman ay nagsabing inaresto siya 7 buwan matapos dumating sa Syria para sa isang pilgrimage walk sa Damascus. Bago yon, siya ay nanatili muna sa Europe. Ang 29 na taong gulang na Amerikano ay nawala sa bansang Hungary noong buwan ng Mayo. Ayon kay Timmerman, 2 lalaki na armado ng martilyo ang sumira sa pinto ng kulungan noong Lunes. Akala niya ay tumitindi na ang labanan sa labas, pero laking gulat daw niya nang pakawalan sila sa kulungan at pinabayaan silang makaalis nang walang pumipigil. Ayon yan sa kanyang pahayag sa pahayagang NBC noong Huwebes. Sa isang panayam sa lokal na media, sinabi ni Timmerman na hindi siya nagdanas ng torture sa kulungan, pero narinig daw niya ang ibang mga tao, lalo na ang mga kabataang lalaki na tinotorture ng mga gwardya. Nilinaw din ni Timmerman na hindi siya ang Amerikanong mamamahayag na si Austin Tai na napabalitang nawawala sa Syria ilang taon na ang nakalipas. Pinalaya ng mga rebelde ang libu-libong bilanggo mula sa mga bilangguan ng gobyerno matapos wakasan ang mahabang pamumuno ni Bashar al-Assad noong Linggo.
So everybody's telling you that you're Austin Tice. They thought that you're Austin Tice first. Did you know about the case of Austin Tice before you were imprisoned? No, No, because he's been imprisoned for 12 years. You've never heard of that. no. And what's your work? What did you do? Why did you enter Syria? I came on a religious pilgrimage. Uh-huh. I'm a Christian. Uh-huh. And how did they treat you in the prison? Well, it was okay. I was fed, I was watered. The one difficulty was that I couldn't go to the bathroom when I wanted to, and so I had to wait on that. I was only let out 3 times a day to go to the bathroom. Other than that, I was not beaten, and the guards treated me decently. Mm-hmm. Did you hear any kinds of any kind of torture voices in the prison? Yes. You used to hear that Yes, daily. daily. Can you describe that? Um, Is it women, men, children? no, What did no, you hear? I never heard a woman beaten, and I was paying attention to that myself. It did not happen. It's mostly young men. Sa ibang balita, puwersa ng Russia umalis na sa Syria. Ayon sa mga imaheng ipinapakita ng mga satellite at base na rin sa pagsusuri ng intelligence mula sa Ukraine, tila unti-unti na ngang inaalis ng Russia ang puwersa nito sa Syria kasunod ng biglaang pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad. Batay sa mga larawang kuha ng Maxar at Planet Labs, ang pagtaas ng bilang ng mga ground vehicles sa Maymim Air Base, ang pagdating ng ilang malalaking transport aircraft at ang pag-disassemble ng mga Russian helicopter at air defense, lahat ng ito ay mga palatandaan daw ng pagtitipon ng puwersa para umalis. Sinang-ayunan naman ito ng isang mataas na opisyal sa Ukraine at sinabing mukhang inaalis na ng Moscow ang mga mahalagang kagamitan nito sa bansa. Gayunman, hindi pa kumpirmado kung ito nga ay simula na ng bahagyang withdrawal ng puwersa o ganap na pag-alis sa bansa. Ayon kay Michael Kaufman, isang senior fellow sa Carnegie Endowment for International Peace, posibleng ang ito ay ganap na withdrawal ng puwersa ng Russia sa Syria. Pero maaga pa umano para magbigay ng ganitong konklusyon. Matatandaan na ang presensya ng Russia sa Syria ay bunga ng kanilang intervention sa digmaang sibil noong 2011 nang mag-deploy ito ng ilang libong tropa at air support para kay Assad sa kanyang laban sa mga rebelde. Ayon sa palasyo ng Kremlin, ang kinabukasan ng hukbo ng Russia sa Syria ay nakasalalay daw sa pakikipagnegosasyon sa bagong gobyerno sa Damascus matapos tumakas si Assad mula sa mabilis na pag-atake ng mga rebelde noong linggo. Si Assad ay binigyan ngayon ng asylum sa Moscow. Ang pagkawala ng air base sa Maymim at ng Russian naval base sa Tartus ay magiging strategic problem ngayon sa Moscow dahil ginagamit ang mga ito bilang mga logistic hub para sa mga aktibidad ng Russia sa Mediterranean pati na rin sa mga Russian operations sa buong Africa. Sinabi ni Michael Bogdanov, Deputy Foreign Affairs Minister ng Russia, na bumubuo ngayon ang Moscow ng pakikipagnegosasyon sa rebelding Hayat Tahrir al-Sham, ang grupong nanguna sa pag-atake, at umaasa umano sila na mapapanatili nito ang kanilang presensyang militar sa rehiyon. Sinabi pa ni Bogdanov na ang base militar ng Russia sa Syria ay inilagay batay sa kahilingan mismo ng Syria sa layuning labanan ang banta ng terorismo at ng mga ISIS. Naniniwala si Bogdanov na hindi pa tapos ang gera laban sa terorismo at hindi pa rin nauubos ang ISIS sa rehiyon. Sinabi din niya na ang kanilang presensya sa Syria ay may mahalagang papel sa paglaban sa pandaigdigang terorismo. Naniniwala naman ang mga analyst na posibleng alukin na naman ng Russia ang bagong gobyerno ng Syria ng pera, supply ng enerhiya, ginto at diamante na kinukuha nila sa Africa para lamang manatili ang kanilang puwersa sa Syria. Maaari din daw silang mag-alok ng mas malawak na mga political agreement kung kinakailangan. Sinegundahan naman ito ng isang dating mataas na opisyal sa Russia na nagsabing nakikipag-ugnayan ang Russia ngayon sa HTS ng may pag-ibig at pakikipagkaibigan.
Ipinapakita din ng mga satellite image ng Maxar ang dalawang AN-124 aircraft sa runway ng Hemaimim. Ang AN-124 ang pinakamalaking heavy lift aircraft sa mundo na kayang magdala ng humigit kumulang 150 tonelada ng kargamento. Narito rin ang tatlong Il-76 transport aircraft na kilala bilang mga mabibigat na kargo ng Russia. Makikita rin sa mga larawan ang tatlong AN-32 at isang AN-72, mga mas maliliit na modelo ng transport aircraft. Nakatutok ang mga analyst ng Maxar sa isang Ka-52 attack helicopter na nakadismantle at malamang na inihahanda rin para sa transportasyon. Nakilala rin nila ang mga bahagi ng S-400 Air Defense Unit na naghahanda upang umalis mula sa dati nitong deployment site sa airbase. Samantala, nag-post din ang mga vloggers na sumusuporta sa digmaan ng Russia at Ukraine ng mga footage na nagpapakita naman ng isang malaking hanay ng mga sasakyan ng Russian military na papunta sa Hemaimim at isa pang hanay na patungo naman sa Tartus. Ang mga hanay na ito na nakahinto sa tabi ng kalsada ay may kasamang mga truck na may nakakabit na mga bandila ng Russia, pati na rin ang mga armored personal carriers at iba pang kagamitan. Ayon sa pahayag ng Military Intelligence Directorate ng Ukraine, ang mga natitirang bahagi ng Russian military contingent mula sa mga pinakamalalayong probinsya sa Syria ay inaasahang iipunin din daw sa naval at air bases ng Tartus at Hemaimim. Sa isang drone footage na kuha naman ng Syrian television, makikita ang napakalawak na presensya ng Russian military sa Hemaimim. Makikita din ang mga fighters at bomber aircraft na nakaimbak pa hanggang ngayon sa mga hangar ng base. Ganon din ang ilang mga helicopters. Habang sa naval base naman ng Tartus, dalawa sa mga frigates ng Syria ang kasalukuyang nasa labas ng base. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.